Simula sa linggo, posibleng maramdaman na sa ilang bahagi ng bansa lalo na sa Northern Luzon ang epekto ng bagyong Nando. Ayon sa State Weather Station na Pag-asa, aabot sa Super Typhoon category si Nando na maaaring magkaroon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 at 5 na maaaring maranasan sa southern portion ng Batanes, Babuyan Islands, northern part ng mainland Cagayan at Ilocos Region. Pero maaari pa naman itong magbago, depende sa magiging galaw ng bagyo. Sa Region 2, nakapreposisyon na sa 5 probinsya sa rehiyon ang nasa mahigit 80,000 family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inihahanda na rin ng mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino ang mga logistic at personnel na nakahandang sumaklolo sa mga mangangailangan. Sa Cagayan, bukod sa pagsagip sa oras ng sakuna, inihahanda na rin ang nasa 20 tauhan ng Provincial Nutrition Committee. Ayon kay Dr. Rebecca Batung, kahit mayroong emergency ay mahalaga pa rin na napapanatili ang nutrisyon lalo na ng mga nasa evacuation centers. Samantala, ayon naman kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, hinihikayat nila ang mga lokal na pamahalaan at DRRM units na kung maaari ay linggo pa lamang ay magsagawa na ng preemptive evacuation sa mga lugar na direktang tatamaan ng bagyo. Sa mga lugar na ma-identify na mga low-lying or mga nasa baybayin na maaaring maapektuhan, lalo na dun sa track ng bagyong Nando. So, ito po ay magkakaiba ng context ang ating mga local government units kung kailangan na mag-preemptive evacuation. Pero kung tinitingnan na maaaring linggo ay makaka-apekto na yung bagyong Nando sa ating bansa at sa mga nabanggit natin ng mga rehiyon, So, ibig sabihin, magmula bukas hanggang linggo ng umaga, dapat pong nag-preemptive evacuation na yung mga lugar na yun. Dagdag pa ng tagapagsalita ng OCD na kung maaari ay sa tahanan pa lamang ay makapaghanda na at makapagdesisyon ng maagang paglikas ang isang pamilya. Lagi pong maging alerto kung ano po ang i-aabiso sa atin, lalo na pagmula dun sa mga local authorities, kung kailangan lumikas, pumunta po tayo sa mas ligtas na lugar. At the household levels, hinihikayat din po natin at ito po ang paulit-ulit na sinasabi ng ating Civil Defense Administrator, Yusek Harold Cabreros, na ang paghahanda po ay dapat magkasabay. Naghahanda po ang gobyerno para rumisponde and then tayo naman po ang mga kababayan natin. At the household level ay naghahanda rin po dun sa mga personal nilang pangangailangan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.